buksan aming puso't isipan, pagsalansang ko'y aming kinikilala, at kawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan, mahal kong Diyos, sangayo sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tungtunging ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon, ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo'y kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako. At dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At ang tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang akin tinatarok, buong pusong magpupuri
pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikaping kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang sigaw po ng Salmong Tugunan, ang kanya pong dasal, mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Balikan po natin yung ilang mga habilin, mga utos, mga tuntunin na ibinigay sa atin ng poong Jesus Nazareno. Pakatandaan natin ng mabuti ito nang sa ganon, kapag tayo po ay nasa isang sitwasyon, mayroon po tayong panghahawakan o paghuhugutan ng lakas para magawa natin ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Nung Lunes, ang sinasabi po ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa.
So kung pinagdamutan natin ang ating kapwa, pinagdamutan natin ang Diyos. Kung nagmagandang loob ka sa iyong kapwa, nagmagandang loob ka sa Diyos. So ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, lagi nating isipin na ito ay para sa Diyos. Lokohin man tayo, pagtaksilan man tayo, mas piliin pa rin natin gumawa ng mabuti dahil di natin alam, maring yan na ang Panginoon na nasa anyo ng taong nangangailangan ng iyong tulong. Nung Martes, ang sabi ni Jesus, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Yung panawagan po, no, na sabi po doon, kung magdadasal kayo, ganito ang inyong sabihin. At yun yung nagiging dasal natin lagi. Yung itinuro sa atin ng Panginoon, no, ng Poong Nazareno, ang Ama namin. Pero tandaan mo, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Kaya lagi natin pinapaalala, yung hinihingi mo ba, kailangan mo ba talaga yan? O kapritsyo mo lang yan? Mabubuhay ka ba ng wala yan? O naiinggit ka lang sa iba na mayroon? Tandaan mo, alam ng Diyos ang iyong kailangan. Nung Miyerkules, ang sabi naman, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Ano ba yung palatandaan ni Jonas? 'Di ba ipinahayag ni Jonas no yung pagsisisi, paghingi ng tawad sa mga taga-Ninibe. Sa loob no ng 3 araw na siya po ay nasa loob ng balyena o ng malaking isda at pagkatapos nun ay nagawa niya na ang kanyang misyon. Kung kaya't naligtas ang mga taga-Ninibe. At ganun din ang nais ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Ang tayo po ay mailigtas. Nung Huwebes naman, ang sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan sa inyo. Pero pinaunawa niya, bibigyan ba ng ahas kung humihingi ng isda? So, hindi pwedeng yung kumbaga, bakit ganon? Sinabi, kumatok, bubuksan, humingi, bibigyan. Bakit hindi binibigay? Baka hindi makakabuti para sa iyo ang iyong hinahanap, ang iyong hinihingi sa Diyos. Kahapon, Biyernes, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon. Ang pinagmumulan po, no? Sabi nga dito, pag binilikan mo yung pagbasa, ang utos ay huwag kang papatay. Pero bago umabot sa pagpatay, ayusin na ang mga alitan, ayusin na ang mga hindi pagkakaunawaan bago pa mahuli, bago pa tayo humantong sa ating hukom, ang nag-iisang hukom natin, ang Diyos. At ngayon, muling pinapalalim pa ni Jesus, no, ng Poong Nazareno, ang utos na kanyang ibinigay. Sabi ni Jesus, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y
maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Mahirap. Mahirap. Pero hindi imposibleng gawin. Bakit ba? No, kasi sa atin, sa pamantayan ng tao, pwedeng sabihin nating unfair naman. Ikaw na nga yung pinahirapan, di ba? Ikaw na nga yung niloko. Ikaw pa rin ba yung mag-a-adjust? Ikaw pa rin ba yung magpapatawad? Idadalangin ko pa yung kabutihan. Parang unfair. Yun ang pamantayan ng tao. Kasi ang sinasabi ng mundo, dapat gumanti ka. Dapat tapatan mo. Yun ang sinasabi ng mundo. Pero nagiging masaya ka ba? Kung sakaling nakaganti ka, nakaganti tayo, nasiraan mo siya, masaya ka ba? Siguro, siguro na talagang alam ni Jesus na walang patutunguhan ang gumanti ka sa umuusig, sa umaaway sa iyo. Bagamat nagiging mahirap para sa iyo ang iyong buhay, no, dahil sa kagagawan, dahil sa hindi magandang ginagawa ng ibang tao, pero alam ng Diyos, mas tahimik ang buhay mo kaysa sa mga umaaway at gumagawa ng masama sa iyo. Kung gusto natin talagang magkaroon ng panatag o mapayapang pagtulog, ito yung pagsikapan natin na huwag nang isipin kung paano makakaganti, kung paano, yung para bang minsan umaabot tayo sa punto na ang dasal natin, iba na eh. Ang dasal natin, sana mamatay na yan eh. Yun na yung dasal natin. Pero ang hamon sa atin ay maging mabuti pa rin kahit na may gumagawa ng masama sa atin. Sana po, sa tamang konteksto ha, iba naman po yung lantaran na tapos wala ka pang ginagawa. No? Iba yon ha. Yung alam mong naging mabuti ka naman sa kanya o sa ibang tao, pero sadyang hindi natin maisip, lubos na maisip, bakit magagawa niya yun sa iyo? Sa umpisa, sige lang, pagdaanan mo, no, damahin mo yung sakit, no, yung pagsira sa tiwala mo, so okay lang yan. No? Pero ang hinihiling ng Poong Nazareno ay yung lagi pa rin tayong mag-isip ng mabuti at ikabubuti sa ating kapwa kahit tayo po ay pinag-iisipan ng masama. Sabi naman po, lagi ka naman makakapili ng taong nais mong samahan. Baka hindi niya deserve na makasama ka, maging kaibigan ka, baka hindi niya deserve. At deserve mo ang isang maligayang buhay, maayos na buhay. Huwag mo nang isipin, para makatulog ka na ng mahimbing, huwag ka na mag-isip kung paano makakaganti. Maraming paraan, sa tamang paraan, sa mabuting paraan, para maitama yung kasalanan o pagkakamaling nagawa sa iyo. Huwag nating hayaan dahil sa pera, nagkakasumpaan tayo. At yun yung minsan nagiging dahilan ng pag-aaway-away ng bawat isa. Pera lang yan. Ang pera, pwede pang maipon, pwede pang maibalik. Pero kapag humantong sa patayan, sa sumpaan,
walang kapanatagan sa puso natin yan. Yan muli, paalala sa atin ang ating salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At tinawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating ipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Narito ka, umagabay sa akin. Pag-ibig mo, wagas ang kakamtin. Walang makakapantay sa awa mong taglay. Buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa iyo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Tayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.